Magandang tanghali po ulit. So, nasa series tayo ng Bible class. Ang series natin ay regarding sa koinonia. Mula March, nag-aral tayo regarding doctrine ng church. Tinalakay natin, sa lahat ng mga church ngayon, sino yung tunay na church? So, tinalakay natin yung marks of the true church. Tinalakay natin yung headship ni Christ. Sino yung totoong leader ng church? Si Christ. Tinalakay natin yung regenerate membership. Sino yung mga members ng church? Sila lang ng mga tunay na believers. Hindi lahat ay members ng church. Hindi lahat ng attenders ay members ng church. Hindi lahat ng mga visitors ay members ng church. Merong kabilang at hindi kabilang sa iglesia. Merong mga tagaloob at merong tagalabas. Very clear yan sa scripture. At ang bumubuo sa iglesia ay kailangang kilatisin na tunay na mananampalataya. Yun po yung na-witness nyo kanina. Ma-witness natin mamaya. Sila yung mga tatanggapin na kinilatis ng iglesia. Hindi ng mga pastor lang, kung hindi ng bawat miyembro ng iglesia na sila ay tunay na mananampalataya. Tinalakay natin sa usapin ng membership. Tinalakay natin yon. Tinalakay din natin sino yung mga nasa ilalim ni Jesus na mga mamumuno sa iglesia, yung pastors and deacons. Nung June, tinalakay naman natin ano yung authority ng church na hindi authority ng office bearers. Ang authority ng church ay discipline of offenders, acceptance of members, at ganun din ay recognition ng officers. Lahat yan ay nasa kamay ng bumubuo ng buong iglesia. Hindi pastor ang nagdedesisyon lang nito sa tatlong yan. Nakita natin yon nung June. Ngayon naman, start ng July hanggang ngayon, ang tinitignan naman natin ay usapin ng fellowship sa doctrine ng church. So dito tayo magsisimula. So tandaan natin, merong fellowship yung mga Christians at ang pinagmumula nun ay yung fellowship sa Panginoon. Okay? So fellowship muna sa Panginoon bago fellowship sa kapwa mananampalataya. So ang ibig sabihin nun, objective muna bago experiential. Meron tayong pakikipag-isa sa kapwa mananampalataya natin dahil meron tayong ugnayan sa Diyos. Hindi lahat merong tamang ugnayan sa Diyos. Kaya merong pinagbabawal yung Bible. Sabi ng Bible, huwag tayo makipamatok sa hindi mananampalataya. Bakit bawal yun? Bakit pinagbabawal ng Bible yun? Dahil sa katotohanan to. Yung ugnayan natin ay nakabase sa kung sino yung merong ugnayan sa Diyos. Yun yung pinakamalapit nating ugnayan. Kaya hindi natin pinapahintulutan na ikasal, magkaroon ng relasyon, yung unbeliever at believer. Sana maintindihan natin yun. Galing yun sa Bible. Hindi yan invento ng mga churches. So, objective koinonia, experiential koinonia. Merong dalawang kategory ng fellowship, formal fellowship at informal fellowship. Sinabi natin na formal fellowship, ito yung ginagawa ng church. Sa church worship, ito'y institutional, ito ay organized, ginagawa, ini-schedule. Okay? So merong oras, merong panahon, ito ay led by the church. Pero ang informal fellowship, ito'y personal at ito ay organic. So ito yung mga one another na mandates ng local, ng New Testament. So ang maging maingat tayo ay pag mamimili tayo sa dalawa. So again, we're reminding again and again, hindi ito usapin na alin yung gusto ko. Kung hindi, ano yung utos ng bagong tipan. At parehong fellowship ay utos ng bagong tipan. Utos ng bagong tipan, yung formal fellowship, gather for worship. At utos rin ng New Testament, yung organic, yung kanya-kanya. Merong isa-isa, merong mga grupo, merong individual, merong mga ugnayan na hindi kailangang i-organize ng isang local church. At nandun tayo sa pangalawa, natapos na nating talakayin yung una, nandito tayo sa pangalawa sa usapin ng informal fellowship sa koinonia. Naalala nyo kung ano yung salitang pinagmula ng koinonia sa Hebrew, Old Testament, ay yung haber, na ang ibig sabihin ay companion, friend, and associate. Psalm 119:63, I am a haber to all who fear you, of those who keep your precepts. Samantala, sa New Testament, ang ginamit na salita ay ang salitang koinonia.
Ibig sabihin, may fellowship. Ibig sabihin nun ay merong sharing, merong participation, merong communion sa buhay. 4 na dimension ng koinonia. Una, pinakauna sa lahat, ito yung relasyon. Meron munang ugnayan. Yan yung sinabi ni Jerry Bridges na koinonia is basically community relationship. Hindi muna siya yung ginagawa, ito muna ay usapin ng ugnayan. Pangalawa, ang koinonia ay partnership. Merong same goal. Pare-pareho kami ng goal, iisa yung goal namin, kaya meron kaming koinonia. Nagpa-partner kami sa isa't isa para magawa namin, ma-attain namin yung isang goal. Ano yung goal? Mag-glorify yung Panginoon. Sa pamamagitan ng salvation ng mga sinners, evangelism, at edification ng believers, yun ay yung building up ng mga believers. Yun yung goal, isang goal ng koinonia. Merong goal yung koinonia. Pangatlo, ang ikatlong dimension ng koinonia ay sharing. May sineshare sila sa isa't isa na spiritual truth. Ano yung truth ng scripture? So kung saan ang word of God ang nasa kalagitnaan, doon may fellowship. Pang-apat ay hindi lang sharing ng spiritual things, kung hindi sharing ng material na mga bagay. Nag-share sila ng mga material na bagay sa mga nangangailangan. So kita natin yan sa New Testament, sa Book of Acts. Nagbibigayan sila, nagsasakripisyo sila. Sila ay kumikita, sila ay merong sarili nilang pagmamayari, pero ibinibigay nila sa kapwa nila, mananampalataya. Alam nyo, kahit sa Galatians, nakasulat yun, no? Do good to everyone, but especially within the household of faith. Merong priority. Merong Christian priority, brotherly priority. So, ang definition natin ng fellowship ay, fellowship is the covenant relationship where believers share their life, purpose, and spiritual blessings together, at dahil yan, may union sila kay Christ. Now, punta na tayo sa specifics. Pang-ilan na to? Pangatlo. Ang ginamit natin na material ay si John Owen. Nasa part 2 tayo at nandun na tayo sa unity and guarding the fellowship. Tapos na nating pag-usapan. Anong ibig sabihin ng informal fellowship? Specifically, magmahalan at paglingkuran yung isa't isa. Yun yung ibig sabihin. Walang favoritism, hindi ito tungkol sa kapareho mo ng status, kundi magmahalan at merong paglilingkod sa isa't isa. Pangalawa, prayer and spiritual encouragement. Pag pinagpipray natin yung isa't isa, fellowship yon. Tapos kapag in-encourage natin yung isa't isa using the word, using the scripture, fellowship yon. Pangatlo na tayo, 2 na lang. Ang fellowship ay tungkol din sa pagkakaisa, at ito rin ay pinoprotektahan. Pinagtatanggol ang fellowship. Pinagtatanggol yung unity ng fellowship. So, 15 rules, 4 na rules para sa topic na ito. Rule number 3, according kay John Owen. Earnestly contend for the purity, liberty, and privileges of the church, resisting all threats and opposition. Sabi ni John Owen, para masunod natin ito, para maipagtanggol natin yung fellowship ng mga believers, kailangan daw natin ang ilang mga bagay. Merong 3 siyang binigay. Una, dapat makaramdam tayo kapag merong sakit sa kapwa natin, mananampalataya, and in the fellowship as a whole. A heart that feels the church's wounds as our own. Naalala natin sa 1 Corinthians 12, kapag may isang parte ng katawan ng nasaktan, lahat dapat nasasaktan. And ang in-argue ni John Owen ay the other way around as well. Kapag nasaktan yung buong katawan, dapat yung mga bahagi nasasaktan. Kapag na-wound yung buong church, dapat masaktan din yung bawat isa sa atin. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 11:28, sakit na sakit si Paul kapag merong problem sa church. Sakit na sakit siya. Sabi niya, there is daily pressure on me of my anxiety for all the churches. Ang concern ni Paul ay yung mga local church.
Alam niya, bawat church may problema eh. At sakit na sakit siya doon. Na-anxious si Apostle Paul. Merong holy anxiety. At yung holy anxiety na yon na hindi sa mga temporal things, kung hindi sa fellowship. Ano na nangyayari sa fellowship? Ano na nangyayari sa church? Nasaktan siya. At na-anxious siya. Banal na pagkabalisa. Nababalisa siya sa mga nangyayari sa church. Yun yung una, kailangan muna yon para natin maipagtanggol ang unity ng fellowship, kailangan masaktan muna tayo. Kasi hindi natin pagtatanggol yon kung hindi tayo nasaktan kapag may problema sa church. No? So, ang members ng church ay dapat nag-grieve at namumove kapag nadidishonor, inaatake yung bride ni Christ. Siya ay bride ni Kristo. At kapag siya inaatake, masaktan ka dapat. Okay? Pangalawa, sabi ni John Owen, dapat handa tayong magsalita para sa church. Dapat handa tayong magsalita para sa church. Be ready to speak up for the church. Kapag ang church ay nami-misrepresent, ini-slander, or falsely accused, kailangan magsalita tayo na ipagtanggol ang fellowship. Kailangan, we should voice up, speak our voices, no? Dapat masigasig tayo doon kaysa doon sa mga politikong gusto natin. Kasi yung mga Kristiyano, pag iba yung pinag-uusapan, napakasigasig, gusto nila ipagtanggol. Pero ang isa sa dapat natin ipagtanggol ay ang fellowship. Yung koinonia. Ay pagtatanggol natin ay ang fellowship ng church. Kung hindi natin kayang itolerate na merong nagsisinungaling tungkol sa families natin, earthly families, pwede ba nating pabayaan kapag may umaatake sa fellowship, sa koinonia? Sabi yan ni John Owen. Pangatlo, kailangan sama-sama tayong mag-submit sa kahit anong contrary sa salita ng Panginoon. Sabi ni John Owen, resist any person, institution, or teaching kahit gaano ka-impressive at gaano ka-well-meaning na gustong kunin yung power sa church apart from the scripture. Gusto ko ako masunod dito. Gusto ko akong pakinggan ito. Dapat ganito, dapat ganyan. Kailangan, isipin natin, wait lang, ano yung sinasabi ng scripture. Ganon dapat ang maging response natin bilang nag-guard sa fellowship natin. Sino ang Lord ng church? Si Christ. Si Christ lamang. At hindi, sabi ni Apostle Paul, di ba? I do not give them any place even for an hour sa mga Judaizers. Yung Judaizers, gusto kunin yung kapangyarihan eh. Doon sa Galatian churches. Gusto nila, patalsikin si Pablo, sila ang manguna, sila ang sundin. Sabi ni Pablo, no. Hindi to tungkol sa akin, tungkol to sa katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi ko sila binibigyan ng pagkakataon kahit isang oras. Ang fellowship ay tinubos ng dugo ni Jesus, therefore hindi natin to dapat hayaan. Sabi yan ni John Owen. So, anong foundation nito? Dahil ang church ay blood-bought. Yung purity, liberty, at witness niya ay dapat ipagtanggol natin ng merong katapangan at merong pag-ibig. Rule number 4. Medyo correlated sila kaya pinagsama ko na sila. Sabi ni John Owen, diligently preserve unity both within the congregation and with other believers. Kailangan daw masipag nating i-preserve, i-sustain yung pagkakaisa sa congregation at sa mga kapwa mananampalataya. Kailangan ito ng kasipagan at kailangan intentional ito sa individual relationships at sa church life. Ang isang proof text ay yung Ephesians 4. Naalala nyo, ito yung ginamit ni Pastor Exley nung anniversary natin last December. Yung Ephesians 4:3-4. Ang sabi doon, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So, ito na yung sevenfold unity. One Lord, one faith, one baptism, one God the Father, yung 7 oneness. Pero ang sabi doon sa Ephesians 4, make every effort to keep the unity. Kailangan daw, intentional nating pinipreserba yung pagkakaisa. Kasi ang isa sa pinakamarupok ay yung pagkakaisa.
Napakarupok niyan. Pwedeng mawala yan ng isang saglit lang. Isang away lang. Isang hindi pagkakaintindihan lang. Isang pagtatalo lang. Isang bugso lang ng damdamin o isang event lang. No? Kaya sabi ng Ephesians 4, maging masigasig tayo sa panatilihin ito. So, ganun din yung sa 1 Corinthians 1:10. Yung unity ng local church, utos siya ng Bible. At it requires carefulness, diligence, watchfulness, and earnest effort. Now, sabi ni John Owen, meron 3 klase ng unity. Ito yung 3 klase ng unity. Una, spiritual unity. Ito yung objective fellowship natin kay Christ. Hindi pa natin nakikita yung ibang believers, may unity na tayo sa kanila. Kasi lahat tayo ay may pakikipag-isa kay Jesus. So lahat ng believers, merong spiritual unity kahit hindi magkakilala. Yun yung spiritual unity. Na yung mga buhay pa, yung mga mas buhay na nasa langit, pareho tayo na merong unity. May pagkakaisa tayo. Yung pangalawang unity ay church or ecclesiastical unity. Ito naman yung pagkakaisa natin sa confession, pagkakaisa natin sa doctrine, sa usapin to ng local church. May pagkakaisa tayo sa covenant commitment. Kasi bawat church, iba-iba yung covenant statement eh. May mga differences yan na here and there na iba-iba. Ano? So, covenant commitment natin, tapos yung confession of faith natin, hindi rin magkakapareho lahat ng confession of faith. No? So, andun yung commitment or unity natin doon sa doctrinal at church life. Sa usapin ng church unity. And, ang reason kung bakit kailangan itong panatilihin, yung church unity, ay essential to para mag-glorify si Christ. Kailangan to para mapatunayan natin ang integrity ng gospel at para sa joy ng church. Para sa kasiyahan ng mga mananampalataya. Pangatlo ay yung practical unity or yung civil unity. Ito naman yung pakikitungo natin sa isa't isa sa mga normal na bagay. Ang sabi nga ng 1 Corinthians 6, kasi sa 1 Corinthians may mga nagtatalo-talo. Nagtatalo-talo sila, alam yung ginagawa nila? Nagdedemandahan pa sila. O, isipin nyo yun, magkakapatid sa loob ng church, ng Corinth, dinemanda niya yung kapwa niya mananampalataya. Kaya, sabi ni Apostle Paul, sabi niya, ano ba kayo? Hindi niyo ba alam, tayo ang hahatol maging sa mga anghel? Hindi niyo ba kayang ayusin sa sarili niyo? Binibigay niyo pa sa unbelievers yung paraan kung paano ayusin? Sabi niya, hindi ganyan. Kayo'y mananampalataya, kayo'y merong banal na spirito, meron kayong pwedeng paghusayan na karunungan at discernment at judgment kung paano nyo aayusin yan. Huwag niyo ibigay sa labas. Yung magdedemandahan pa kayo. Sinabi niya, sa last day, pagdating ni Christ, i-judge natin even angels. Tapos dito sa maliliit na bagay, hindi natin kayang i-judge properly. Yung sabi ni Apostle Paul, no? So, ang mga believers, hindi dapat sila nag-aaway-away sa mga worldly matters. Mga pansamantalang mga bagay, hindi dapat yan pinagtatalunan. Merong sense na naiintindihan natin, may mas mga importanteng bagay na dapat pagtalunan. Merong mga mas importanteng bagay na dapat pagdisagrihan tayo. Matters ng truth, matters ng doctrine. Pwede yan, mga yan, no? Pero yung mga worldly matters, earthly matters, it's not worth it. At hindi yun, walang karunungan na pagtalunan yung mga ganong klaseng mga bagay. Yan yung mga 3 unity na we should care about. No, sabi ni John Owen. So, bakit daw importante ang unity? Una, kasi ipinanalangin to ni Christ na magkaisa yung mga believers. John chapter 17. Tinuro ito ng mga apostles. Pangalawa, kapag merong division sa mga fellowship, may division sa mga koinonia, it brings shame to Christ. It brings scandal to the gospel. And it brings sorrow to the church. Wala pong masaya kapag may division na personal. Sa wakas, na-divide din kami. Walang masaya na mayroong pagtatalo, mayroong division sa loob ng church.
At hindi sasabihin ng tagalabas ng mga unbelievers na, grabe ang lupit ng church na yun na nag-divide Walang ganon. It brings shame dun sa testimony ng gospel at sorrow dun sa church. No? Pangatlo, yung true unity, it brings comfort, peace, and joy to believers. Yan ay pinoprotektahan dahil ito yung kasiyahan ng mga mananampalataya. No? Pang-apat, causing division is a grievous sin, especially when it tears apart Christ's body. No? Merong mga division ng mga churches na okay lang. Kasi hindi naman a relational problem. Kunyari, meron talagang doctrinal difference. Tapos, nag-divide sila, okay lang yun, in good terms. Meron din naman na nag-divide kasi sobrang dami na nila. So, ang dami na natin, mag-ano tayo. So, nag-ano sila para sa good ng church. Ginawa rin nila yun. I think sa mga separatists, no, sa mga early Baptists, may isang case lang naman, hindi naman palagi, na nangyari yung ganon. Pero ang division na dahil sa sin, it is not holy. Ito'y grievous sin sa harapan ng Panginoon. Actually, naalala niyo yung do not grieve the Holy Spirit sa Ephesians? Ang context nun ay church life. Nag-grieve yung Holy Spirit kapag merong problema sa koinonia. Number 5, na importance ng unity, kapag merong disunity, nane-neglect yung church ordinance at nako-corrupt yung church ordinance. Ibig sabihin, hindi na nakapag-preach, hindi na nakapag-Lord Supper, hindi na nakapag-evangelize, wala na yung word, wala na yung prayer. Nakakaligtaan yung ordinance kapag merong disunity. Napaka-importante ng ordinance. Now, sabi ni Owen, paano ipe-preserve yung unity? May 4 siyang binigay. Paano i-preserve yung unity? Wala ako dyan, bro. Hindi ko alam eh. Paano ipe-preserve yung unity? Una, kailangan daw punuin natin yung puso natin ng pagmamahal sa kapwa believers. Hindi mape-preserve yung unity kapag wala tayong pagmamahal sa kapwa believers. Kung meron tayong pagmamahal, 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, walang malicious intent, yung love. Pag pinuno natin ng pag-ibig yung puso natin, rarely na magkokos yun ng mga wrong disunity. Pangalawa, watch closely, very helpful to. Sabi ni Owen, maging mapagbantay daw tayo sa early signs ng conflict at i-deal daw natin kaagad ito bago mag-grow. Sabi niya, katulad ng isang barko, kapag may maliit na butas, pwede yung patumbahin yung malaking barko. Pwede yung palubugin. Maliit lang. So maliit na butas pa lang ay tinatapala na, inaayos na, kinukumpuni na dapat. So kapag nakakita tayo early signs pa lang ng parang magkukos to ng disunity later on, kailangan ay tignan na, maging mapanuri na tayo, napigilan kaagad yung ganong klase ng disunity. So, pangatlo, address the beginning of divisions quickly and humbly. If peace cannot be restored privately, bring it to the church for help. Grabe, sabi ni Owen. Kailangan daw i-address kapag may mga unang divisions privately, humbly, ayusin na kaagad para hindi na lumaki. Pero sabi ni Owen, kapag hindi daw naayos, pwedeng humingi sa buong church ng advice. Anong gagawin natin dito? Number 4, sabi ni Owen, paano ma-preserve? Daily pursue conformity in Christ, since being more like Him is the surest way to be one with His people. By conformity in Christ, mas mape-preserve yung unity. Now, last. Pinakahuli, rule number 10. Sabi ni Owen, watch out for and avoid all causes of and instigator of division, especially false teachers. Maging mapagmatsyag daw. Romans 16 verse 17 to 18. Basahin lang natin. Watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk
and flattery, they deceive the minds of the naive people. Grabe, no? Romans 16. Ang Bible ay may clear warning na maging alerto at discerning tayo sa congregation natin, sa kalipunan natin. Dahil meron ng mga magtitwist ng truth, mag-i-stir up ng division at magbibigay ng mga maling gospel. Kaya kapag meron tayong mga visitors, kahit nagpapakilala sila ng mga tagapagturo, hindi tayo agad-agad. Nag-iingat tayo. No? Sa mga previous churches na pinanggalingan ko, ang bilis na tumanggap. Minsan nga pinagtuturo ka agad. At mamaya-maya, ninakawan yung church namin. Mga gamit, yung mga music instrument, ganon-ganon. Hindi yun maliciousness, yun ay carefulness. Pagiging maingat sa usapin ng kalipunan ng mga mananampalataya. Kasi utos ito eh. Utos yung Romans 16, verse 17 to 18, na hindi basta-basta. No? Nagbibigay ng hindi tayo inutusan. Ano yung sabi ni Jesus? Be innocent as doves, but wise as serpents. Hindi ang ibig sabihin na pagiging Kristiyano ay kamangmangan, na nakangangalang tayo, gano'n lang tayo na, kung ano na nangyari, nakangangalang tayo. Hindi gano'n ang Christian faith. Merong discernment, merong proper judgment, yung usapin ng Kristiyanong pananampalataya. So, ano daw itsura ng watchfulness? Sabi ni Owen, meron siyang 6. Una, kailangan rooted tayo sa word. Kasi hindi natin madidistinguish yung false teaching kung hindi natin alam yung true teaching. Kapag nakapakinig tayo ng totoong turo, alam natin parang iba to Parang iba yung tinuturo Kaya doon tayo maging maingat. Alam nyo, nung si Mama pumunta sa Bicol, nag-church sa Victory, di ba? Ako yung sa kanya doon, nagsabi sa kanya, Ma, dito ka na kasi yun yung nakita ko sa online na medyo okay yung at least sa online. Kaya lang, nung tinawagan ko sabi ni Mama sa akin, sabi niya, ayaw niya daw doon. Kasi puro inspiration na lang daw yung, sabi niya, hindi naman nag-sermon nag-inspire lang Sabi niya, parang hindi naman preaching hindi naman salita ng Panginoon Parang lang puro inspiration na lang daw yung sinasabi. Kaya niya mag-distinguish. Ano yung tama sa mali? Kasi alam niya na muna yung tama. Hindi siya tanggap lang na wala lang. Hindi gano'n ang fellowship. Yung fellowship ay alam yung tama, therefore nadidistinguish yung tama sa mali. Or tama sa mukhang tama. Or tama sa medyo tama. So, number 1, be rooted in the Word. Number 2, only receive teaching that comes from proper channels. Again, hindi natin sinasabi na bawal makinig sa iba. Pero sinasabi natin, maging maingat sa pakikinig ng iba. Hindi tayo kinig lang sa kung sino yung nasa Facebook feed mo, nasa YouTube. Mukhang okay to Hindi mo alam, prosperity gospel teacher na pala. Hindi mo alam, false teacher na pala. No? Hindi ang gusto natin ay sino yung bago, sino yung sikat, sino yung influencer. Kung hindi, sino yung tinawag ng Panginoon na magsalita ng salita ng Panginoon, nakilala natin. Mas maganda yung kilala natin, nasusuri natin yung buhay nila. No? So, marami ang hindi naman tinawag, walang accountability, walang connection sa church, and to follow them is to invite spiritual danger. Sobrang dami, maging mga maging mga nagtuturo ng reformed. Tapos wala pala accountability. Later on, ay mapapatunayan na tumalikod pala sa faith. Meron din naman na mga nagre-reforman lang. May narinig ako kahapon. Reforman lang. Tapos, hindi naman pala. So, makinig tayo sa mga nagtuturo within the proper bounds of His design. Local church and like-minded na mga churches. Pangatlo, itest natin ang lahat ng teachers by their fruit and by their doctrine. Kasi ang false teachers, pwedeng napakabait niyan. Napakadalang yung false teacher na mukhang kahina-hinala.
Mukha talagang bait. Alam niyo kung anong sabi nung My God the Mother? Yung My God the Mother. Bakit pag kinausap mo yung mga nag-evangelize sa kanila, ang isang sagot nila, ginawan sila ng mabuti ng church na yon. Nung kinausap ko yung mga Jehovah's Witness, yung dalawang pastor ng Jehovah's Witness, ay ko, bakit ka nandito sa church na to? Dahil sa kabutihan. So, dahil sa kabutihan na ginagawa. So, pwede kasi ng mga panlabas na mukhang kabanalan, pwedeng may eloquence or powerful spiritual experiences na pinapakita, pero tanda natin, ang false teachers ay wolves in sheep's clothing. Hindi mukhang lobo ang lobo. Mukha siyang tupa. Hindi mukhang lobo ang lobo. Ang sabi ng Bible, ang mga lobo ay mukhang tupa. Nagbabalat tupa. Anong sabi ni Apostle Paul? Even Satan himself presents himself as an angel of light. Hindi mukhang demonyo si Satanas. Mukha siyang mabait. Pinapakita niya yung sarili niya sa kabutihan. Therefore, itetest natin by fruit and by doctrine. Kung ito ay deceptive works, no? If it flatters the flesh, if it's in the scripture, and if it reflects doon sa buhay. Pang-apat, withdraw from divisive people after warning. I think usapin ito ng discipline, no? Ito sinasabi ni Owen. Kung ang isang tao ay nagpo-promote ng division or false teaching, kung galing sa labas, walang problema, pwede natin cut off anytime. Pero ang sinabi dito, at kapag lovingly na confront without repentance, the church must separate from them. Continued fellowship only leads to greater harm. No? Hindi natin i-continue yung fellowship for the sake ng fellowship. Hindi continue fellowship for the sake of fellowship. Ito ay merong greater reason. At ang mine-maintain natin ay yung true unity ng church. Panglima, do not entertain spiritual strangers without discernment. Sa early church daw, merong recommendation letter kapag may magpe-preach galing sa ibang pastor, ibang teachers. Hindi sila bara-bara na lang na nag-i-invite ng ibang mga teachers. So, may mga ganon, may endorsement sa mga trusted believers at church communities. Pang-anim, reject a love of controversy and novelty. Iwasan natin yung gustong-gusto ng bago, gustong-gusto ng controversy. Iwasan daw natin. Ang palaging gusto ay yung mga ganito. Yung mga arguments, endless speculation, or obsessions rarely produce godliness. Actually, palaging warning yan ni Paul kay Timothy sa kanya. Sa usapin ng mga genealogies, no? So, dahil yung mga behavior na yon ay indicative ng pagiging unstable doctrinally at indicator yon ng spiritual harm. No, 1 Timothy 6:4-5, Titus chapter 3 verse 9. So, dito tayo magtatapos. Guardiyahan natin ang fellowship ng church with love and courage. Ipaglaban natin yung purity niya, i-preserve natin yung unity niya. Manindigan tayo sa lahat ng division dahil siya ay blood-bought na bride ni Christ. So, doon nagtatapos yung 34 minutes. Sige, any question? So, usapin ang koinonia. Yung sa next, pabalik nga bro dun kay Owen. So, dalawa na lang. Commitment and gospel life. Ito na yung covenant life ng mga believers. Kailangan accountable tayo sa isa't isa. Tapos yung last ay yung generosity natin sa isa't isa. Yung sa material care na. So, pero nandito tayo sa pangatlo. Sige, any question?
Hindi ka naman kinakabahan, Pas. Oh, parang harap-harapan tayo. Sige. Yung question ko, sincere question, based dun sa diniscuss mo, Pas. Just to, ano lang, Pas, kumbaga, I just want you to elaborate lang yung part na kapag yung dalawang member ng church, kapwa Kristiyano, nagkaroon ng pag-aaway, ah, hindi ko alam kung anong scene or anything, kumbaga, pero hindi pa nagkakasundo, matagal na. I mean, privately, hindi sila nagkakasundo. Pero matin ng church. Anong dapat gawin doon sa ganun? Yung katulad ng sinabi nyo kanina. Pwede nyo bang mas elaborate pa yun? Part na Yes. ganun. Sabi ni John Owen, helpful yung sabi ni John Owen dito eh. Asan na yun? Sa preserving the unity, sa number 3. Ayan, yung sa number 3. Sabi niya doon, address the beginnings of division quickly and humbly. Tapos sabi niya, if peace can't be restored privately, bring it to the church for help. Isa yon. Ang tingin kong pinanggalingan nito ay yung sa Philippians chapter 4. Pag tinignan natin yung Philippians chapter 4, meron sa, di ba napaka-healthy na church nung Philippi? Napaka-healthy, napaka-joyful, napaka-giver, nagpa-partner sa gospel. Walang masabing correction si Apostle Paul sa church na ito. Pero sa sa Philippians 4 verse 1, sabi doon, I entreat Judea and I treat Syntyche to agree in the Lord. Grabe, sinulat sa Bible. Pinangalanan yung dalawa. Sinulat sa Bible. Isipin nyo tinanggap nila yung letter, binasa sa buong church. Tapos, yung letter na yon ay dadalhin din sa ibang church. Sa ibang church. Sino kaya yung Judea na yun, Syntyche na yun? Pero, tingin ko, doon ang galing yung reason ni Owen dito. Kasi, ang sabi ni Owen, so, etong hindi magkasundo ng magkapatid na, sabi niya dito, itong dalawang to, they labored with me side by side. Talagang faithful, pareho. Fellow worker, parehong their names are in the book of life. True Christians. Pero sabi ni Paul na magkasundo kayo sa harap ng church, publicly. So I think yun yung ibig sabihin ni Owen na isa, kapag hindi magawa ng paraan privately, gawin sa harapan ng buong church. Hindi siya necessarily na discipline. Ang sinasabi ay mag-ask tayo sa church ng help para pagkasunduin sila. Yung mga kapwa-mana ng palataya. Kasi yun yung sabi ni Paul, 4 verse 3. Yes, I ask you also, true companion, buong Philippian church, help these women. Sabi niya, magkasundo sila. So, dahil pinangalanan niya, kilala nila lahat, dahil pinangalanan niya, ibig sabihin public na, hindi to private na hindi nila alam, biglang binulgar ni Paul. Alam na nila lahat. To. Kaya niya sinabi. Tapos humingi siya ng tulong. So, I think yun yung ibig sabihin ni Owen na helpful, na pwedeng gawin sa mga ganang pangyayari. Okay. Thank you, bro. Other question? Sige, Sir Louie. Ni Ed. Related sa tanong ni Brother Ed. Halimbawa, may dalawang kapatid na hindi nagkasundo, no? Pero yung isa willing na siyang reconcile. Tapos yung isa, hindi siya willing makipag-reconcile talaga. As in, talagang hindi talaga siya willing kahit na may mga several brethren na naipag-usap sa kanya na kailangan may pag-reconcile. Pero insisting yung isang brethren na ayaw niya talaga. Meron ba tayong proseso na kailangan gawin doon? Kasi na-mention mo, Pastor, na kailangan iharap sa di ba? Kumbaga, kailangan iharap sila sa church. Yes. Kung ayaw nyo magkasundo. Kasi
ano yun, bothering yun. Yes. Di ba, pupunta sila sa church, tas hindi sila magkasundo. Yung kaninang nabanggit mo pa, ihaharap sila sa church. Yung iharap sa church na yun, case ba yun ng dalawang brethren lang na ayaw nilang magbate? Or yung case na nabanggit ko na yung isang brethren ang ayaw niyang makipag-reconcile? And if ever, gaano tayo, may timetable ba tayo kailangan na dapat within this year mag-reconcile kayo? Kasi I know there is a gravity of sin na nakomit. Yes. Iba-iba yung gravity ng sin na pwedeng makomit sa brethren. So, anong ano natin doon, Pastor? Anong ano natin doon? Yun yung una kong tanong. Kung yung isa, willing makipag-reconcile, pero yung isa hindi, subject na ba silang dalawa na iharap sa congregation? Or yung pangalawa kong tanong is regarding sa timetable. May timetable ba tayo na dapat sundin dito? Ano to, Pastor, tawag dito? Hindi. Ang nangyari nun is, nilapitan naman na rin na yung parehas na kampo na magbati sila. Ayan, salamat, Pas. Ayun. Thank you, sir. So, may narinig ako na isang preaching, I think Pastor's Conference yun. Si Pastor Steve Hoffmeyer yata or si Pastor Rolly Seveses. Hindi ko maalala kung sino sa lang dalawa. Pero ang topic nila ay ganon sa usapin ng reconciliation. So, meron silang nabanggit na tumatak sa akin na kapag daw long term na away na, ang madalas na ugat na lang ng pag-away ay hindi na yung pinagmulan. Pwede nga yung pinagmulan, nakalimutan na. Pwede. Possible. Ang natitira na lang ay yung alam na may hidwaan. Kaya, I think si Pastor Steve Hoffmeyer yung nagsabi nun eh. Sabi niya, Steve Hoffmeyer. Sabi niya, ang ano niya daw doon, kaya katulad daw dito kay Philippians 4:2. Kaya ang sabi daw, minsan, ang pinakamagandang gawin ay pagharapin at humingi ng tawad sa isa't isa. That's it. Hindi natin alam kung gaano ganun daw, ka-effective minsan na pag ginawa yun, doon nalalabas. Kasi, minsan nakalimutan na talaga yung root. Ang ano na lang ay yung present. Yung grudge or bitterness, yun na lang ang natitira. Hindi na talaga yung sin involved. Normally, kapag long term. So, I think, maganda yun na sinabi ni Pastor Steve Hoffmeyer na paraan. Alam naman natin, kunyari, mag-asawa. May ganun yung long term na. Hindi, yung hidwaan na lang ang natitira, hindi na talaga yung pinaka-root. Minsan nga, yung dahilan, nakalimutan na eh. Ano nga ba yung pinag-awayan natin? Hindi mo na maalala kung ano yung pinag-awayan. Tapos, yung sa usapin naman ng church, clarify ko lang yung hindi ibig sabihin nun ay parang church discipline na harap sila. Hindi siya ganon, hindi siya presentation. Ano siya, involvement siya ng church habang magkaharap. Ganon. Na inuudyo ka na, magbati na kayo, humingi kayo ng kapatawaran sa isa't isa nang magkaharap. Hindi siya, kasi yung church discipline, ano siya magpa-public confession, ganon. Hindi siya ganon formal. Yung sinasabi dito. Ang sinasabi dito ay pwedeng humingi ng advice sa church, pwedeng humarap sa church. Sa usapin naman ng timeline, wala tayong masasabi na ganito lang dapat. Pero I think, maganda yung sinabi ni Pastor Steve, na pag pinagharap, normally, kapag hindi magkaharap, doon medyo, ang tawag doon? May cambio or merong hesitance. Pero kapag isipin lang natin. Kaya mag-ano tayo, Ed? Mag-away nga tayo. Kaya, kunyari lang. Tapos, humingi siya ng tawad. Magagalit pa ba ako? Yun yung sa Proverbs, di ba? As of answer, turns away wrath. Ang hirap magmataas kapag nagpapakumbaba yung kausap mo. Kaya, I think, tama yung sabi ni Steve Hoffmeyer, pag magkaharap na, most likely na mag-work ang grace at madaling magpakumbaba kapag napapakumbaba yung kaharap mo. Last na lang, Pas. Ako, naniniwala ko lahat naman ng Kristiyano, no? Merong ganong talaga na spirit of reconciliation. Lahat ng Christian. Pero a hypothetical question, what if, ayaw talaga.
Ano yun? May ano ba tayo doon? Hindi ikaw si Roxy nag-comment. Ano lang yun, Pas? What if talagang Oo. antigas? Worst. Ayaw The worst. talaga. Oo. Yeah. I think dahil na i-present na siya sa church, dahil alam na siya ng church, katulad ng Philippians 4, pwede nang humakbang yung church sa usapin ng pagbibigay ng warning. Pwede na magbigay na ng warning na hindi ito ayon sa inuutos ng Panginoong Jesus, kasama sa utos sa atin ang pagpapatawad, at pwede na magbigay ng warning. So, hindi ko sinasabing discipline agad, pero pwedeng warning towards discipline. Worst to worst. Worst to worst. Natanong ko lang kasi it gives burden dun sa tao na gusto magpatawad. Yeah. Na ano pa bang, di ba, may mga ganon na... Parang luluhod pa ba ako? mga ganon. Parang, Iyak ba ako ng dugo? Yung mga ganon. Kaya, yun. Thank you, Pas. Salamat. Yeah. Yes. Nakita sa video, ginanong kita. Sige, other questions po. Si Guido. Ano lang po, na-curious lang po ako. Sa 1 Corinthians 6 verse 2 to 3, sabi, do you not know that the saints will judge the world? So sabi ko, pwede pala to. Akala ko tayo po i-judge ng Panginoon Diyos. Tsaka yung do you not know that we are to judge angels? Yes. So, ayun, grabe. Ngayon ko lang nalaman. Paki-explain nga po nun. Kala ko di na ako mag-explain eh. Comment. So, ayun, Guido, pareho siyang totoo. So, hatulan tayo ng Panginoon, at hatulan tayo by the righteousness ni Christ. Hatulan, pag humarap yung believer sa harapan ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, matuwid ka. Pero hindi dahil sa katwiran mo, dahil sa katwiran ni Jesus. Tapos, i-judge din ng Panginoon yung works natin. Doon niya tayo bibigyan ng rewards sa works natin. Pero after nun, kasama na tayo ni Christ na magre-reign. Therefore, kasama tayo sa magja-judge doon sa unbelievers, maging yung angels dito, yung mga fallen angels. Kumbaga, yung paghatol ni Christ, kasama tayo doon. Kasi nasa panig niya tayo eh. So, nasa panig tayo ni Christ, kasama tayo ni Christ sa usapin ng paghatol ng tama. Kasi yung pag-iisip natin doon ay isang perfect. Perfect one with Christ. So, yung judgment natin sa unbelievers at judgment natin sa fallen angels ay magiging perfect. So, at totoo pa rin yun na, i-judge tayo ni Christ. Pero, mag-judge din tayo after na. Kasi yun yung sinabi dito. Kaya ang panawagan dito sa atin, maging sanctified na kaagad yung judgment natin ngayon pa lang. Dahil totoo yun. So pag tinitignan natin yung mga bagay-bagay, kailangan ang isip natin sanctified na. Kumbaga hindi tayo makamundo mag-judge, hindi tayo makamundo mag-discern. Hindi dapat kung paano tayo mag-isip ay katulad ng unbelievers. Kailangan may talas na, may wisdom na, meron ng pagiging biblical kung paano tayo mag-judge, hindi na parang unbeliever. So, any follow-up dun, Guido? Okay na po, naniniwala na po ako. Sige, other question po? Claire. Ayun. Teacher Claire. Pas yung question ko po, inline dun kay Kuya Louie. Kasi for example, nagharap na sila sa church, tas nagkaroon na ng forgiveness. And na-reconcile na sila. Pero ayaw nang makipag-fellowship. I mean, parang naging awkward na. Siyempre, di ba, nagkaroon sila ng hidwaan. Tapos parang ayaw nang I mean, hindi na ganun gaya sa dati yung fellowship nila. Okay lang ba yun na... I mean, hindi ko alam kung ano yung question. Hindi ko mabuo ng maayos yung question ko kung... Parang nga sa akin lang, okay lang ba yun na wala na yung kagaya nung dati. I mean, hindi na siya makikipag-fellowship doon na kagaya dati. Parang nag-gets po yun, Pas. Okay. Sorry. Yes. Ay, ako naintindihan ko. So, ang unang basis natin ng reconciliation ay yung reconciliation natin sa Diyos.
Yun yung, ang usapin ng reconciliation ay, anong itsura nun? Ang unang-unang titignan natin kung paano tayo na-reconcile sa Diyos. Nung namatay si Christ para sa atin, na-convert tayo, ang ginawa ng Diyos, nilapit niya tayo sa sarili niya. Yun yung reconciliation. So, ibig sabihin, hindi tamang pananaw ng reconciliation yung hindi na kita gagantihan, pero ayoko makita yung mukha mo. Hindi yon reconciliation. Ang reconciliation ay, hindi kita gagantihan, tapos gusto ko kasama ka. Yun yung kasi yun yung ginawa ng Diyos Ama eh. Diba? Namatay si Christ para sa atin, tapos ang ginawa ng Diyos Ama, hindi niya sinabi na hindi ka na impyerno, pero hindi ka rin langit. Kasi yung langit, pagiging kasama ng Diyos. Yung impyerno ay parusa. Ang ginawa niya, inalis niya tayo sa impyerno, tapos inilapit niya tayo sa Kanya. Yun yung reconciliation, yun totoo. So, hindi sinabi ng Diyos, kunyari ako, Joseph, hindi na kita ipapatapon sa impyerno, pero distansya ka sa akin, ha? Lapit na lapit sa akin. Hindi ganon. Ang gusto ng Ama, palagi tayong lumapit sa Kanya. Lapit ng lapit. Therefore, hindi totoong reconciliation kapag walang nagpanumbalik na relasyon. Pero, gusto kong i-clarify din, hindi ang goal ng reconciliation ay bumalik yung dati. Ang goal ng reconciliation ay mas maging mabuti pa kaysa sa dati. Hindi ganon. Hindi ito babalik lang yung past memory or closeness. Hindi, kailangan mas maigi pa kasi ang template natin ng Panginoon eh. Ang gusto ng Panginoon maging mas malapit at malapit at malapit at malapit tayo. So, wag nating ibase yun sa dati, ibase natin kung ano yung dapat. Pero ang isang caveat doon ay kailangan niya ng pagiging intentional. Hindi siya parang pinatawad na kita tapos bahala na kung anong mangyari. Hindi. Pinatawad kita, ngayon magtatry ako na magtatry. Gagawa ko ng paraan. Kausapin kita, makakamusta ako, bibigyan kita ng kung ano-ano, labas tayo. Merong gagawin. Kasi alam nyo, yung sinasabi natin na closeness dati, hindi yun nangyari ng basta lang. May mga steps bago yun nangyari. May mga intentional na nangyari. Huwag nating isipin na yung closeness natin sa mga tao ay passively na nagkita lang tayo, uy, close na tayo ha. May mga karanasan yun. Therefore, ang gagawin natin, gagawa tayo ng bagong karanasan. Gagawa ulit tayo ng bago. So, reconciliation, ang gospel ang itsura, yung usapin ng intimacy, kailangan i-work out. Huwag natin isipin, pinatawad na kita, matik. Gano'n na yon. Sa kahit anong relasyon, hindi gano'n. Kahit mag-asawa, pag hindi nag-usap, hindi sila close. Mag-asawa sila, pero hindi sila close. Pag hindi sila mag-usap. Kailangan may gawin ka para maging close kayo. Para maging mausap ng intimacy. So, follow up. Wala na po. Okay, Thank you sige. po. Thank you. Other question? Kung meron pa? Meron pa ba? Okay. So, going once, twice, thrice. Sige, let's pray. Ama namin, pinupuri po namin kayo sa talakayan at sa usapin ng guarding and unity of koinonia. Pasalamat po Diyos dahil nakasulat to sa salita mo. Salamat din po sa mga ginamit mo katulad ni Owen para magbigay sa amin ng karanasan sa church at tulong sa church life na galing mismo sa Biblia. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na protektahan ang koinonia at pagsipagan ang pagkakaisa. O Diyos, ito ay napakarupok na bagay na kailangan naming ingatan at tulungan niyo kami sa Espiritu na ito'y pagkasipagan namin. Aming Ama, tinataas din namin sa inyo ang magiging mga lunch fellowships namin. Pagpalain niyo po ito, aming Diyos. Tinataas namin ng lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming pagkakaisa si Jesus. Amen.